Good afternoon po mga kasabahay. Naku, kainit ano. Nararanasan nyo rin po ba yung sobrang init sa tanghali tapos biglang umuulan sa gabi? Ito daw po ay senyales ng pagkakaroon natin ng climate change. At isa sa pinakamagandang solusyon para maibsan po ang climate change ay ang pagtatanim ng mga puno. Kaya ngayong hapon po, dito po sa Isilang Yan, samahan niyo po kami, tayo po ay sama-samang magtatanim ng mga puno. Bibigyan po namin kayo ng mga tips kung paano po ang tamang pagtatanim ng mga puno, mga tips kung paano niyo po malalaman ang tamang seedling sa itatanim, at mga tips kung paano niyo po mapapangalagaan ang mga punong inyong itatanim na magiging sagot laban sa climate change. Kabernie, ito na ang tanong ko. Paano ho tayo makakapili ng isang magandang seedling? Easy lang po bang makapili ng isang mahusay na seedling na maitatanim po natin? Paano pa po yung mga qualities? Nasa dahon po ba yan? Dapat makita mo kung healthy o hindi? Sa dahon, makita mo na dark green yung dahon, tapos walang sakit. Tulad Paano mo malalaman na isang seedling ay may sakit? Una-una, itong seedling na ito, kung may sakit, naninilaw. Naninilaw. Pag sinabing healthy seedlings, ayan, dark green ang dahon. Gani, paano po ba natin dapat itatanim ang isang mahusay na seedling ng mahogany? Halimbawa, ito yung seedling ng mahogany. Apo. Ang gagawin nila, hihiwain na ganyan plastic. Ganyan ang style ko. Hihiwain ko talaga. Yan. Oo, sumasabog. Ganyan po talaga. Yan, sumabog na ganyan. Mali po ba yun? Ay, mali po ito. Mali. Siguradong patay ito. Ganun po ba yun? Ngayon, nagkamali na tayo. Apo, nagkamali. Ang remedyo rito, para mabuhay siya, alisin mo lahat yung dahon. Alis sa mga dahon. Alisin mo lahat yung dahon kung nawala yung lupa. Yan. Opo. At natira lang gano'n at bumuhaghag na. Ito na yung mismong itatanim mo, wala siyang dahon. Kasi oras na hindi mo inalis yung dahon, patay ito. Kasi yung evapotranspiration, nagpapawis yung dahon, nawawala yung tubig niya sa katawan through evaporation sa dahon. Kaya alisin mo yung pagdadaanan ng tubig sa katawan na mga dahon. Tapos ito na itanim mo ngayon. Mabubuhay yan pagka gano'n. Ito, pero kahit po hindi mo inalis yung dahon, patay ito agad. Kahit po sa anong klase ng puno itatanim natin? Kahit na siya forest trees, yung fruit-bearing trees, kahit na ornamental, ganito gawin natin kung nawala yung lupa ng ugat. Kung nawala yung lupa at kayo ay buhaghag kung magtanim. Kung hindi naman po napangalagaan ninyo yung inyong seedling, paano ho tamang pagtatanim kung hawak-hawak nyo po yung inyong ipakikita natin. Sige po. Yung ginagawa natin technology para hindi sumabog yung lupa kahit basa. Ihiga natin dito sa lupa. Ito na po yung tama. Ihiga natin sa lupa para hindi sumabog. Tapos hihiwain muna natin yung ilalim ng plastic. Kahit po matamaan natin ng konti yung ugat. Walang problema yun. Ayan naalis na natin yung plastic pero ayun yung ugat. Apo, kita natin yung ugat. Pakita po natin maigi. Andiyan po yung ugat ng puno na yan. Ayan. Yan ang ugat niyan. Kaya yan ang alagaan. Buo pa rin yung lupa. Apo. Dahil nakapaikot pa rin yung plastic. Apo. Tapos po niyan, ito anong yung susunod? lalagay natin sa butas ngayon. Lalagay sa butas na ganire. Yan. At para makahukay ng magandang butas ang ginagamit nila ay barena po ba ang tawag dyan? Ipakita muna natin yung, kung ganito kaliit yung butas, Apo. nakasya lang ito, matagal din ito lumaki. Gano'n kalalim dapat? Kailangan mas malaki. Pakikita natin sa susunod ulit. Yung sa kabilang butas. Apo. Ilalagay na ito. Isang mali pa rin. Halimbawa, inalis nyo na yung plastic na ganyan. Yan tatabunan ngayon nito. Apakan ko na. Apakan mo na. Tama po ba yun? Ayan, mali na naman yan. Mali na naman ako. Kasi yung pag tinamaan nyo yung ng paa, yung ugat, masisira na naman yung ugat. So dapat po inaalagaan talaga may ikat, hindi inaapakan. Kaya ang dapat procedure to para masiksik yung lupa, ay kukuha ka ng tubig. Ito ang pandilig. Tubig yung pansiksik mo. Tubig yung pansiksik para hindi mabasag yung ugat. Right after planting, buhusan ka agad ng tubig. Pero yung size po ng butas, ano po ba klase mas talaga? malaki. Ganito klase. Mga 2 feet man lang sana. Ito, ganito kalaki yung butas. At dyan mo itatanim yung iyong seedling? Yung seedling, kahit siya forest trees, kahit siya yung fruit-bearing trees. Bakit po kailangan ganito kalaki? Para bumilis yung paghaba ng ugat. Kasi ang hinahanap na ugat, yung porous na lupa, bughag na lupa. Ayun. Paghaba ng ugat, paglaki rin ng puno. Ayan. Kabernie, ayos na mo pa itong ganito kalalim. Ay, okay na yan. Yan ang talagang dapat na gawin kung gusto mo talaga lumaki agad yung puno. Hanggang tuhod po yan. Pwede pang ilalim pa ng konti Wag na. Hindi ko na kaya. Kasi ito, ang dahilan niyan, para yung ilalagay nating lupa ay buwaghag na haluan ng organic fertilizer. Ilalagay natin sa ibabaw
Yung mismong, yan. Kaberni, pag nagtatanim, bakit po kailangan nakakamay? Eh, kung gusto ko magguantes, ayoko madumihan yung kamay ko. Ayoko po. Para ma-feel mo yung lupa. Ito, nasa nature tayo eh. Dapat talaga niraramdam. Pag nakagawantes ka, dapat. Nakita nyo, inabunan natin ito. Yan, doon pa yung plastic. Inabunan natin. Pero aalisin natin yung plastic. Aalisin. Yun. Ngayon pa na lang natin hihiwain yung plastic para matanggal. Yan. Nahiwa natin isang side ng plastic. Tabunan ulit natin, diinan natin yung puno, at saka natin hilahin. Ayun. Ayan, wala nang plastic yung mismong Opo, ugat at niya. saka mo lalagyan na ng ganyan. Ito mabilis na lumaki. Ngayon, nasan yung tulos natin? Nilalagyan po ba? Natin ng Bakit po tulos. kailangan lagyan natin ng tulos? Para protection ito sa mga hayop at saka para meron siyang guidepost. Ayan, lagyan natin ng tulos. Para nga naman hindi maapakan, hindi madaganan, hindi madaanan. Yan, may protection siya. Paano po natin mapapangalaga ang maigi ang ating mga itinanim? Ito, pagka ngayon bagong tanim, kailangan to regular yung pagdidilig kung hindi umuulan. Kung umuulan naman po, Kung umuulan, hindi na natin kailangan diligin. Ngayon, para makita nyo kung kailangan itong diligin, ang dahon niya, yan, ito kumakaway yung dahon niya, kumakaway ngayon. Ibig Apa. sabihin to, sufficient yung tubig. Hindi mo kailangan diligin. Pag gumagano na ang dahon niya, lumuloy na ganon, nagdudrop, yan ang kailangan humihiyaw siya na kailangan niyang tubig. Uhaw siya. So pagka po ayos ang nilagay at nakaangat, Yan. okay lang yan. Okay, wala siya, hindi niya kailangan ng tubig. The moment na gumano na po Gumana siya, yan, lumuloy na siya ng dahon, nag-grouping ng ganyan, yan ang kailangan mong diligin dahil kasi matutuyo siya, mag-dehydrate, mamamatay. ayun, ganun pala yun. Yun ang kailangan diligin. Sa pagtatanim po, Kaberni, kailangan po ba ang mga puno natin tabi-tabi o may distansya po ba? Ano po yung kailangan distansya ng bawat puno? Itong mahogany, ang distansya nito, ginagawa doon sa mga karsada, plantation 2 by 2 meters, 2 metro. Apa. Para yung paglaki niya, diretso. Diretso paglaki. Tapos pagka medyo mga 15 feet na siya, binabawasan sa pagitan ng isa. Mahogany. Ngayon, kung ito ay fruit bearing trees, katulad ng mangga, ang distansya nito, kung tsoka na ito, mga 6 meters, 7 meters. Kung manggang kalabaw, ay mga ako yun, mga 15 meters. Ayun. So, importante po, alam po natin yung magiging size po ng puno na ating tinatanim. Kagaya po ng mahogany, pataas po ang mahogany. Wala po yung masyadong branches. So, okay lang po na medyo 2 by 2. Oo, dikit-dikit siya para bumilis na dumiretso. Ayun, pero yung mga punong kahoy naman po na namumunga, kagaya ng mangga, ng rambutan, na palapad yan eh. Palapad. Palapad yan, medyo kailangan distansyahan talaga nating maigi. Ito pong mga puno na ito po ang kailangan natin ngayon dahil kasi nakita nyo ang nung nagdaang taon yung undoy kasi wala na pong kahoy ang bundok na dapat humawak ng tubig at saka ng lupa. Kaya po ang bundok natin ay gumuguho na. Ang tubig talagang pupunta na sa kapatagan na nagiging Kasi wala nang punong kahoy. Puno. Oo. At saka po yung init, sobrang na pong init ngayon dahil wala na pong puno na nagbibigay ng oxygen. Kaya kailangan po natin talaga magtanim. Sa darating po na October 10, araw po yan ng linggo, ay magkakaroon po ng nationwide tree planting project. Si Kuya Daniel Razon at si Brother Eli Soriano. Ito po ay sa pakikipagtulungan din rin po dahil po ito ay ika-30 taong anibersaryo rin po ng Ang Dating Daan. Sa araw pong ito ay magkakaroon po ng napakamalawakang pagtatanim ng mga puno na siyang magiging sagot po sa pagbabago ng panahon o yung tinatawag po na climate change.